Joey at Well. Joey at Well. Ulat sa Bayan. Narito na ang programang Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Ang inyong bagong kasangga at tatalakay ng mga may init at napapanahong issue ng bayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Pinakakalooban ng mga balitang mula sa loob at labas ng lalawigan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Magbibigay daan sa mga pampublikong serbisyo para sa mga mamamayan. Ulat sa Bayan. Ulat sa Bayan. Kasama ang nag-iisa, Joey at Well. Joey at Well. Ulat sa Bayan. Narito na. Thank you. Ayan, napakainit na hapon mga kababayan. Good afternoon to all of you. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa ating programang Ulat sa Bayan. Dito lamang sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Ito po inyong lingkod, Joey Atuel, makakasama nyo. Binabati natin itong ating mga kaibigang mayor na masisipag. Kay Paula Mayor Jennifer Mindanao Cruz, mas kilala sa pangalang Ina Alegre. Magandang hapon po, Mayor Ina Alegre. Ganon din sa bayan ng Victoria, kay Mayor Lito LM Malabanan, magandang hapon sa iyong staff dyan, kay Double J, kay JR at saka kay Joy Aquino, magandang hapon sa Office of the Mayor dyan sa LGU Victoria. Sino pa? Ikikwento ko lang itong na-enkwentro ko dito sa Karsada. On the way tayo dito sa ating radio station. Ito pa lang si Dr. Ting Bolor ay inihatid na sa kanyang huling hantungan. Oo. At nakita natin ang napakaraming nakikiramay. Marami ho itong natulungan tao. Oo. Isa na ho ako dito sapagkat dentista ko ho yan. Oo. Marami ang natulungan. Alam nyo, pagka kayo ay lalo na yung mga taga-bukid dito sa Calapan City, kapag medyo kapos sa kaperahan, pinapayagan na niya. Mabunutan lang at mabigyan lang ng pustiso. O ganyan ho kabait niya. At ganoon din sa ating mga manlalaro dito sa Calapan. Marami na sinusuportahang programang pang-sports. Subalit, nalulungkot pa rin tayo. Wala pa rin malinaw na resulta ng investigasyon at still ongoing pa rin ho sa ngayon. Sapagkat marami nagtatanong sa atin, kumusta na ba pare yung nangyari sa Calapan kay Doc Ting Bolor? Wala pa tayong magandang impormasyon from the PNP. Wala pa daw lead ang investigasyon. Hindi pa nila mapangalanan ang suspect diyan sa pagpaslang kay Dr. Ting Bolor. Siya po ay isang kasapi ng Rotary Club of Downtown Calapan. Rotary Club. Alam ko taga Batangas ito sa Batangas nagmula itong si Ting Bolor at dumayo dito sa atin sa Calapan. Alam niyo ba na itong si Ting Bolor ay tumakbong o kumandidatong presidente ng Pilipinas? Oo, tumakbo yan, nag-file yan ng candidacy for President of the Republic of the Philippines. 5 minutos, makaraan ang alas 2 ng hapon.
January 18, 2024. Ito po sa ating programang Ulat sa Bayan. Babalita tayo. Meron tayong ilang mga balita mula sa Kongreso. Mula sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panalingan sa mababang kapulungan o sa House of Representatives, handog titulo para sa mga katutubong mangyan. Opo, tumanggap ng titulo ng lupa ang may 56 na katutubong mangyan sa Barangay Fortuna sa bayan ng Socorro Oriental, Mindoro sa ilalim ng handog titulo program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa pagkipagtulungan ng tanggapan ni Congressman Arnan C. Panalingan. Ang mga titulo ay original certificates of title sa mga public lands na pinagkaloob ng pamahalaan sa mga katutubo. Nakipagtulungan ng DNR sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panalingan upang mabigyan ng titulo ang mga katutubong mangyan sa Sitio Alsabe, ang pinakaliblib na lugar sa Barangay Fortuna sa bayan ng Socorro. Dumarin sa pamamahagi ng titulo si Socorro Mayor Nemen Perez, DNR Mimaropa Regional Executive Director Felix S. Mirasol Jr., na siyang DNR Provincial Environment and Natural Resources Officer. Meron din si Alan Valle ng Register of Deeds, Attorney Ethel Regadio, Environment and Natural Resources Officer Mike Humig ng Provincial Government. Naroon din si Provincial Police Director Colonel Samuel De Lorino, DNR Staff Barangay Fortuna, Punong Barangay, Restituto, Morfe at iba pang mga panauhin. Yan po, nagbigay ng titulo sa mga katutubo dyan. Ibig sabihin na lihitimong kanila na o sila na ang nagmamay-ari ng kanilang mga tinitirikan lupa dyan sa Barangay Fortuna sa Sitio Alsabe. Yung Sitio Alsabe po, hindi ko nagkakamali. Medyo nasa kabundukan na yan. Balitang Kongreso pa rin. Nakipagpulong si Congressman Arnan C. Panalingan sa kanyang district office sa mga namamahala ng Hilasio Yason Foundation Family Farm School at Pilipinas Association of Rural Families for Education and Development or PARFED. Ito po ay nakabase sa Rojas Oriental, Mindoro. Iniling nila ang tulong ni Congressman Arnan C. Panalingan bilang mambabatas tungkol sa paghahain ng panukalang batas na magbibigay ng suportang pinansyal o subsidiya mula sa pamahalaan para sa mga family farm schools sa buong bansa. At nakahandang tumulong sa mga pamilya o sa family farm schools sa larangan ng lehistura si Congressman Arnan C. Panalingan. Ayun. Tinugon naman pala ni Congressman ang hinaing ng mga family farmers sa bayan ng Rojas. Nakipagpulong din si Congressman Arnan C. Panalingan sa mga punong barangay ng Poblasyon 3, San Isidro, Santa Isabel, San Agustin, Dao at Tagumpay mula sa bayan ng Nauhan. Ito ay upang isumite ang mga panukalang proyekto para sa kanilang mga barangay. Tiniyak sa kanila na kasama ang kanilang mga kahilingang mga proyekto na popondohan sa Kongreso. Ang mga punong barangay sina Joseph Caranzo para sa Poblasyon 3, Pedro de Guzman ng San Isidro, George Abante ng Barangay Santa Isabel, Larry Henteroy ng San Agustin 2, Leonante de Guzman ng Barangay Dao at Nestor Asi ng Tagumpay. Nagkaroon din ng pagpupulong
Ang kinatawan ng unang distrito na si Congressman Arnan C. Panaligan sa mga kasapi ng Mulawin Coconut Farmers Cooperative mula sa Barangay Mulawin, Bayan ng Nauhan. Kasama rin dito ang kanilang punong barangay na si Marilu Mantarni. May mga panukala sila na magpatayo ng gusali na magsisilbing processing facility ng mga coconut products. Tiniyak sa kanila ng congressman na isasama ang kanilang panukalang proyekto upang at papalagyan ng pondo sa Kongreso lalo na mga barangay Mulawin sa mga pilot areas ng Coconut Rehabilitation Program na isa sa mga mahalagang programa ni Congressman Arnan C. Panaligan nung siya ay gobernador pa ng taong 2009. Nagkaroon din ng paghaharap at pagpupulong si Representative Arnan C. Panaligan kasama Regional Vice President of Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na si Attorney Jerry Ibay. At sila ay sinamahan ni Madam Nerissa Reganit of Calapan City PhilHealth Office na kung saan ay pinag-usapan ang mga maitutulong sa mga mamamayan ng unang distrito ng lalawigan. 11 minuto makaraan ng 2:00 ng hapon. Magbabalik tayo makaraan lamang ang paalala mula sa ating himpilan. Lumipas man ang mahabang panahon, dumating na ang mga trahedya mula pa noong dekada 90 hanggang ngayon. Subok na matatag, hindi natitirag, pinagkakatiwalaan sa radio broadcast at ngayon sa kasaysayan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio. MI before, tunog AM radio. Tunog AM radio sa makabagong teknolohiya sa online radio. Higit na matatag, higit na matatag, higit na matatag. MI before, tunog AM radio. Tunog AM radio. Sa cloud, mas malawak. Sa cloud, mas malawak. Sa cloud, mas malawak. Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Thank you. Nagbabalik po ang ating programang Ulat sa Bayan. 14 na minuto makaraan ng 2:00 ng hapon dito pa rin sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. January 18, Huwebes. Ayan. Nais nating ibahagi sa ating mga taga-subaybay, marami pong nagtatanong tungkol dito sa ano na nga ba ang estado nitong provincial hospital na magiging regional hospital daw po. Ito po ang isang mga balita na ating ibabahagi sa araw na ito. Ito pong Mimaropa Regional Hospital Bill ni Representative Arnan C. Panaligan ay pinasa sa Kamara sa ikalawang pagbasa. Ipinasa ng House of Representatives sa second reading o ikalawang pagbasa ang House Bill number 9720 na inihain ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan na naglalayong gawin ang kasulukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH sa Calapan City na isang regional hospital sa ilalim ng Department of Health or DOH. Sa kasalukuyan po, ang OMPH o Oriental Mindoro Provincial Hospital ay nasa pamamahala ng Provincial Government of Oriental Mindoro. Ang
Ang orihinal na bilang ng nasabing bill ay House Bill number 2116. Ang pinakaunang bill na inakda ni Congressman Panaligan nang nagsimula ang kanyang panunungkulan noong June 30, 2022. Ang botohan sa second reading ng isang panukalang batas ay sinasagawa matapos ang mga debate at mga pag-amyenda sa mga bill sa plenaryo ng Kamara. Ayun. Ipinasa ng Kamara ang House Bill number 9720 noong nakaraang Disyembre bago magtapos ang sesyon ng Kongreso sa taong 2023. At ayon kay Congressman Panaligan, sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa January 22, sa Lunes na po yun, ay ipapasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 9720. Formalidad na lamang ang botohan at wala ng mga debate sa ikatlong pagbasa. At maaaring sa taong ito maging regional hospital na ito. Mas inaasahan na mapapaayos at mapapabuti ang mga pasilidad at serbisyo sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Kung ito ay mapapasailalim direkta sa Department of Health bilang isang regional hospital na tatawaging Mimaropa Regional Hospital. Mas tiyak at mas malaki ang budget na binibigay ng DOH sa mga ospital na nasa pamamahala nito at makakapaglagay ang DOH, ayun, pinakamaganda, ng sapat na bilang ng mga doktor at nurses sa ospital na nabanggit. Ang pagtatag ng Mimaropa Regional Hospital ay naayon din sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng bawat rehiyon ng mga specialty hospitals para hindi na kailangan pumunta pa sa mga malalaking ospital sa Metro Manila. Ang mga nasa probinsya, lalo na yung mga nasa malayong lugar. At pagkatapos mapagtibay ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang Mimaropa Regional Hospital Bill ni Congressman Panaligan, aakyat ito sa Senado. Ayun. Upang doon naman ay maipasa bago ito maging ganap na batas. Ayon pa rin kay Congressman Panaligan, may ilang hakbang pa na pagdadaanan ang House Bill number 9720 bago ito maging ganap na batas. Subalit makikipagpulong siya sa mga senador upang matiyak ang maagang pagpasa ng panukalang batas sa Senado. Ang pagtatag ng Mimaropa Regional Hospital sa ilalim ng Department of Health sa ating lalawigan at rehiyon ang panimula at unang hakbang ng magpakakaroon ng maayos at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Ayon pa rin kay Congressman Arnan C. Panaligan. Alas 2:18 ng hapon. Napakainit. Balita po rin mula sa Kongreso. Mahalagang panukalang batas ni Congressman Arnan C. Panaligan na ipasa ng Kamara. Isang mahalagang panukalang batas na inakda at inihay ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan C. Panaligan ang ipinasa ng House of Representatives bago matapos ang sesyon ng Kamara noong nagdaang December 23. Ito ay ang House Bill number 9710 na may pamagat na an Act Institutionalizing a Philippine Self-Reliant Defense Posture Program and Promoting the Development of National Defense Industry. Ang House Bill na ito ay substitute bill ng original na bill na 6667 na inakda ni Congressman Panaligan tungkol sa pagsusulong ng National Defense Industry. Ayun. Layunin ng panukalang batas na ito na palakasin ang mga defense industry sa ating bansa upang hindi na tayo umasa sa ibang bansa pagdating
sa mga pangailangan ng ating puwersang militar tulad ng mga armas, ammunition, at maging mga malalaking gamit pandigma tulad ng tangke, barko at eroplano. Sa ilalim ng House Bill number 9710, bibigyan ng kaukulang insentibo at suporta at palalaguin ng pamahalaan ng mga lokal na defense industries upang sila maging tagapag-supply ng mga kagamitan pandigma ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Congressman Panaligan, may kasalukuyan ng defense industry sa ating bansa na gumagawa ng mga kagamitan. At kung mabibigyan sila ng suporta at prioridad ng pamahalaan, ay makakatugon sila sa mga pangailangan ng ating hukbong militar. Sinabi pa rin ni Congressman Panaligan na ang pagpapalago ng defense industries sa ating bansa ay tutugon sa dalawang napakahalagang layunin. Una, makatulong ang mga local defense industry sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na at may mga banta sa seguridad ng bansa sa kasalukuyan. Ayon kay Congressman Panaligan, ang isang bansang may kasarinlan ay hindi dapat umasa sa ibang bansa para sa sariling depensa nito. Sa halip, dapat na palakasin nito ang kakayanan na ipagtanggol ang sariling bansa. At sa hapong ito ay nais din nating ibahagi itong mga accomplishment report mula sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan, itong mga ilang assistance na ibinibigay niya sa mamamayan ng unang distrito ng Lalawigan. Katulad nitong medical assistance na ayudang pang-ospital ni Congressman Arnan C. Panaligan. Ayan. Meron pong ilang mga ospital na mababanggitin natin. Ito po yung mga ospital sa Oriental Mindoro at ganun din ang mga ospital sa Metro Manila. Hindi po cash ang binibigay sa pasyente. Opo. May ilan tayong mga na-interview, mga natulungan ng medical assistance. Guaranteed letter po ang binibigay. Opo. Yun ay ang magbabayad. Ang babayaran ay ang ospital na kung saan nandun po nakakonfine ang pasyente. Umabot sa 120 million, ganito ho kalaki ha. Ito po yung halaga ng tulong pang-ospital, umabot sa 120 million 867,407 pesos. At ang natulungan po ng bilang ng mga pasyenteng natulungan ay umabot sa 14,043 katao. Tulad ng nasabi ko kanina, may mga ospital sa Oriental Mindoro na kabilang sa ayudang pang-ospital na binibigay ng tanggapan ni representative ng 1st District na si Congressman Arnan C. Panaligan. Ito po yung Maria Estrella General Hospital o MAES, Medical Mission Group Hospital, yung po yung mas kilalang MMG. Holy Cross Hospital, Grace Mission Hospital sa Socorro, Santa Maria Village Hospital o SMB Hospital at saka ang ating Oriental Mindoro Provincial Hospital o ang OMPH. At maging sa Metro Manila po, na kung saan ay nadadala din ang ating mga kababayan doon, ay meron tayong ilang mga hospital na babanggitin na siyang nakikipag-ugnayan ang tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Ito po ay ang Philippine General Hospital o PGH, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute or NKTI, Quirino Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, Philippine Orthopedic Center, at Philippine Children's Medical Center. Ayun. Yan po yung mga hospital na yan ang pinapadalahan ng guaranteed letter. Daladala yan ng mga pasyenteng humihingi ng tulong sa tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan at hindi ho pera. Hindi ho pera ang pinapadala sa pasyente kundi sulat na nagsasabi
sa ospital na sige, ang tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan ang bahala sa bill nitong pasyenteng may dala nitong letter na ito. Ayun, ganun po ang sistema niyan. At ito po ay binubuo ng 120,867,000 pesos sa loob ng isang taon from 2022 to 2023. Yan po ang naitulong ng tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan. Bukod po dyan ay meron din po siyang programang ayudang pang-edukasyon sa kolehiyo. Opo. Ito naman po ay mga kabataan na pumapasok sa mga kolehiyo dito po sa ating lalawigan. At bawat bayan po hindi lamang sa isang bayan o hindi lamang sa Calapan City, kundi bawat bayan ng First District po ay merong bilang ng mga natulungang kabataan sa kolehiyo. Hindi po ito pang-tuition, kundi ito po ay ayudang pang-edukasyon sa kolehiyo. Maaaring pambayad sa boarding house o pambili ng mga libro o maaaring pwedeng traveling allowance o iba pang mga pangailangan. Hindi po ito matrikula. Kasi po ang matrikula ay karamihan nitong mga estudyanteng ito ay nag-aaral na sa pampublikong paaralan tulad ng Mindoro State University. Opo. Sa Calapan lamang ay merong 8,709 na kabataan ang natulungan. Sa bayan ng Baco ay umabot ng 938. Na umabot sa bayan ng San Teodoro ay 449 ang mga kabataang natulungan. Sa Puerto Galera ay 699. Sa Nauhan po ay 573. Sa Socorro, 543. Sa bayan ng Victoria ay 1,038 na kabataan. At sa Polo naman po ay may 324. At may total na 13,273 na mga natulungang kabataan sa kolehiyo na nagkakahalaga ng 51 million. Opo, 51,956,000 pesos. Yan po yung educational assistance funded by the Office of Congressman Arnan C. Panaligan. Ang tawag nila sa kanilang programang ito ay ayudang pang-edukasyon sa kolehiyo ni ACP. Ayan. Napakaswerte nitong mga kabataang ito sapagkat dahil sa educational assistance na ibinibigay ng Office ni Congressman Arnan C. Panaligan ay nasusuportahan o natutulungan ang kanilang mga magulang upang tugunan ang ilang mga pangailangan sa kanilang pag-aaral. Thank you very much po, Arnan C. Panaligan. Pagbabalik po tayo, makaraan lamang muli ang ilang paalala sa ating himpilan. Mabilis dapuan ng sakit. Mahina ang resistensya. Dahilan, walang pangdepensa. Kaya dapat, pagkapanganak pa lamang, ang baby ay mabakunahan na. Dahil ang bakuna, ang paraan upang makagawa ang ating katawan ng antibodies na siyang dedepensa at lalaban sa mga sakit. Bakit nga ba mahalaga na makumpleto ang bakuna kay baby? Una, upang maiwasan ang peligrong dulot ng iba't ibang sakit. Maiwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer at Hepa B. Maiwasan ang dagdag gastos dahil sa pagkakasakit. At syempre, upang magkaroon ng mas malusog at ligtas na komunidad. Ano-ano naman ang mga dapat ibigay mula sa pagkapanganak kay baby hanggang sa pagtanda nito? Bakuna kontra TB meningitis at miliary tuberculosis. Bakuna kontra Hepa B. Kumpletuhin naman hanggang 3rd dose ang mga bakuna kontra diphtheria, tetano, hepatitis at pulmonya. Gayon din ang oral polio vaccine na nagbibigay proteksyon laban sa polio. Sa unang buwan at kalahati,
pabakunahan si baby ng kontra pulmonya at meningitis at sundan ng parehas na bakuna pagsapit nito ng 2.5 buwan at ang third dose pagsapit ng 3.5 buwan. Pagsapit ng 3.5 buwan ni baby, pabakunahan siya na nagbibigay proteksyon kontra polio at ulitin ang parehas na bakuna pagsapit ng 9 na buwan. Sa panahon ding ito, maaari nang mapabakunahan si baby ng kontra tigtas, Becky at rubella at ibigay ang parehas na bakuna pagsapit niya ng 1 taon. Sa mga batang anak na babae naman, pagsapit ng edad na 9 hanggang 14 na taon, maaari nang bigyan ng hanggang 2 doses na bakuna kontra cancer tulad ng pagkakaroon ng cervical cancer. At kapag umidad na ng 60 taon, mainam na kada taon mabigyan ng bakunang kontra influenza o trangkaso. Gayun din, sa edad na 60, kinakailangang magpabakuna kontra pulmonya at sa edad na 65 kung saan pahina na ang resistensya, mainam na makapagpabakuna muli nito upang mas lumakas pa ang antibodies kontra pulmonya. Hinihikayat po ang lahat ng mga magulang na pabakunahan ang inyong mga anak upang lumaki silang malusog at protektado laban sa peligrong sanhi ng iba't ibang uri ng mga sakit na dumadapo mula sa pagkasilang hanggang paglaki. Meron tayong routine vaccines na magagamit para sa mga sanggol upang maiwasan ang tuberculosis, hepatitis B, diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis, polio, tigdas, beke at rubella. Gayun din, bakuna para sa special population tulad ng HPV vaccines laban sa cervical cancer para sa 9 to 14 years old, bakuna laban sa trangkaso at bakuna kontra pulmonya para kina lolo at lola. Sumangguni lang po sa pinakamalapit na health center, mas mapapangalagaan natin ang ating pamilya kung lahat tayo ay protektado at may alam. Ang bakuna ay ligtas, epektibo at libre. Tandaan, sa ilalim ng Expanded Program on Immunization ng pamahalaan, libre lang, mabisa at ligtas ang mga bakuna. Magtungo lamang sa mga barangay health center sa inyong lugar para sa mga nabanggit na bakuna. Kaya kababayan, huwag nang hintayin pang magkasakit ang ating kapamilya. Ipaalam sa bawat isa na baby pa lang, dapat pabakunahan na. At sa ating mga nakatatanda sa pamilya, payuhan at samahan silang magpabakuna. Tandaan, sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Isang mensaheng naisiparating ng Pamahalang Panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Health Office sa pakikipagtuwang sa Department of Health. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Maraming salamat. Balik tayo sa ating programang Ulat sa Bayan. Dito pa rin sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Pabalik tayo dito sa sa ilang mga accomplishments ng tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan ng taong 2022-2023. Ito naman yung tinatawag na Assistance to Individual in Crisis Situation o itong AICS. Kasi po may iba't ibang uri ng tulong na naiibigay sa ating mga kababayan sa unang distrito tulad ng of course yung gamot, burial, transportation, food assistance at saka cash relief. Opo. Lalo na pag may kalamidad. At ito po ay kanilang naitala na ang nabigyan ng tulong ay mabot sa 3,845 na katao. Opo. Ito po ay sa buong unang distrito na may halagang 11,847,500 pesos. Yan po yung Assistance to Individual in Crisis Situation or AICS.
Ganun din po yung tinatawag nilang public works projects. Ito po ay mga road construction, tulay, drainage, flood control, river protection, school buildings, multi-purpose buildings, gymnasium, health facilities, irrigation projects, and other infrastructure projects. May nakita nga tayong mga bagong mga multi-purpose building. Opo, dyan sa Ilaya, nasaksihan natin yung pag-blessing niyang multi-purpose building. At ayon kay Congressman Arnan C. Panaligan, yan yung kauna-unahan na pinuntahan niya upang pasinayahan itong multi-purpose building dyan po sa Ilaya, sa Calapan City. At makaraan ng 1 linggo ay sa bayan naman ng Pola. Opo, multi-purpose building din po yon. At hindi ako nagkakamali, sa next week, sa isang araw, ay kaniya naman pupulungin itong mga magsasaka ng bayan ng Victoria, na kung saan ay maaring o magkaroon sila ng ugnayan ng ang tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan at mga magsasaka ng Victoria upang tugunan ang kanilang pangangailangan. Bumalik tayo dito sa public works projects at ang ayon po dito sa datos na ibinigay sa atin, ang pinakamalaki ay ang bayan ng Nauhan, sapagkat alam naman natin na itong Nauhan ang isa sa pinakamalaking bayan o pinakamaraming barangay. Opo. Magsimula tayo sa Calapan City. Ang total amount of projects na naibigay from year 2022 hanggang 2023 ay merong halagang 514,166,000. Para po sa bayan ng Baco ay 807,750,000. Sa San Teodoro, 60 million. Sa Puerto Galera, 269,048,000. Sa bayan ng Nauhan, 3 billion. 3,728,471,000. Ulitin natin, sa bayan ng Nauhan, 3,728,471,000 pesos. Sa bayan ng Socorro, 190,528. Sa bayan ng Victoria, 172,906. 172 million ho ito 906,000. I'm sorry. At sa bayan ng Pola, 340,115,000 pesos. Sa kabuuan po ng projects na ito na inilaan sa road construction, bridges, drainage, flood control, river protection, school buildings, multi-purpose buildings, gymnasium, health facilities, irrigation projects and other infrastructure, umabot po sa 6,022,484,000 pesos ang kabuuang ibinigay mula sa Calapan City, bayan ng Baco, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Socorro, Victoria, and Pola. In other words po, ito para sa First District ng ating lalawigan. Ayan, ilan lamang po ito sa mga accomplishment ni Congressman Arnan C. Panaligan na naibahagi natin ngayong hapon, na talaga namang sa katunayan ay hindi natutulog itong tanggapan ni Congressman upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan o iba't ibang ayuda para sa ating mamamayan sa unang distrito ng Silangang Mindoro. 39 minutes after 2 o'clock in the afternoon, magbibigay muli tayo ng paalala mula sa ating himpilan. Mahal ka na
Oriental Mindoro, hitik sa pagbabago at kulturang Pilipino. Mangyanhal kung tamaraw at lawa ng nauhan ay diwa at lakas ng ating katanyagan. Magagandang tanawin, bundok at palayan, malinis na hangin at dalampasigan. Saan man mapunta, Oriental Mindoro kay sarap pagpalikan. Mahal anak, mahal ko ang aming lalawigan, nagdidingding na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal tanak sa aming sinilangan, putlo ng kababayan, masaganang yaman. Mahal tanak, mahal ko ang aming lalawigan, nagdidingding na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal tanak sa aming sinilangan, putlo ng kababayan, masaganang yaman. Matapos maligo sa Bantong Galera, mamighani sa talon ng Tamaraw, San Mindoro, Bacon at Lungsod ng Calapan. Gumako naman tayo papunta sa Nauhan, Victoria, Pola, Socorro, Baico, Salawa at Aling Tucasin ang pinawalaya sa Norte. Saan nagmumula ang saging na sapa sa Bansud? Bunga-bungay sa gang kilala, masaya ang biyahe, konti-konti na lang at mararating mo na ang Rojas, Masaray kay sarap ang isda, at doon matatanaw ang Bulalakaw na kahit malayo ay hindi madadala. Mahal ka na, ngayon pa lang sumama na, tuloy ang fiesta! Mahal ka na, mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan, puslo lang kabuhayan, masaganang yaman. Mahal ka na, mahal ko ang aming lalawigan, nagniningning na perlas sa timog katagalugan. Makifiesta, mahal ka na sa aming sinilangan, puslo lang kabuhayan, masaganang yaman. Puslo lang kabuhayan, masaganang yaman. Wow! Ayan. Thank you very much. Natapos na naman ang ating programa ngayong araw na ito, Huwebes, January 18, 2024. Ang programang Ulat sa Bayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pagsama-sama tayong muli tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, Joey Atuel. Nagpapaalam. Maraming salamat po. Bye-bye. Luzon, Visayas at Mindanao, MI4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo napanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.